Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos. At ipapakita po namin sa inyo yung pinaka-latest po namin gawa, which is the TMX 155 board tracker concept. So itong board tracker concept na po na ito ay ginawa po namin para sa aming client na si Foam Coffee. Foam Coffee po ay kilala po sa Baguio na isa sa pinakamalaking coffee shop po doon. At the same time, itong motor na po na ito ay i-display po ito sa Antipolo branch nila. Sila po ay returning client po natin. So basically, lahat po ng coffee shop po nila, meron po tayo mga naka-display na bikes na Iron Makina Customs. So if you wanna know about this bike and you wanna explore the whole design po na ginawa po namin, please do watch the video. Okay guys, so ito yung Honda TMX 155 na board tracker concept na ginawa namin. At we'll show you around starting with the front end. Sa front suspension natin, gumamit tayo ng girder fork. Very stable yung ginawa namin. At the same time, very rigid siya. Gumamit tayo ng 7/8 or 22mm na tube para mas matibay yung pinaka-front suspension. It works with single suspension on the top na kaya magbuhat ng 500 kilos. As you can see, very sturdy siya, matigas siya tignan. Pero it works properly and maganda rin yung play niya as a suspension sa harapan. Naglagay din tayo ng 4 inches na headlight na chrome accent sa front, and then yung pinaka-back head niya ay body color. Naglagay din tayo ng front fender. By the way, this is a 19-inch full set rims. So yung pinaka-rims natin is 19 inches. Tapos, ang tires din natin is same. It's a 3.5 by 19s na gulong. And of course, yung mga brackets natin is all stainless steel. Tapos, fabricated dito sa Iron Makina Customs. Sa front hub naman, gumamit tayo ng stock ng Honda TMX 155. Pinolish lang natin siya. Bakit ito yung ginamit natin? Kasi mas mukha pa rin siyang classic and it looks better with the whole concept. No? Bumagay talaga siya. So, moving on, dito naman tayo sa handlebar area. So, yung T-post niya, fabricated din siya. Mismong main bracket, fabricated din siya. It's all handmade. And even yung pinaka-handlebar riser niya, handmade din siya. So, basically, lahat dito ginawa by hand. Sa handlebar, gumamit tayo ng half moon na beach cruiser bar. It looks good on the bike kasi nga, very classic talaga yung features nito. At mapapansin nyo, wala na siya masyadong switches. No? Even the busina or yung pinaka-horn, eto na siya. Okay? Wala na siyang mga Bostons dito, wala na siyang kahit ano dito. Even the clutch, wala na rin. Ang meron na lang tayo dito sa handlebar natin is yung front brake natin. And yung, of course, yung throttle, no? Moving forward, with the tank naman, this is a handmade tank din na ginawa namin dito sa Iron Makina Customs. Itong tank na to, very classic yung itsura niya. Medyo squared up lang talaga siya kasi sa mga lumang motor, ganito rin yung ginagamit. Tapos, naka-top load siya or naka-top bracket siya. Ito yung mahawak sa kanya. And at the same time, may under bracket din siya sa ilalim na mahawak sa tangke para hindi siya nag-move. Sa cambio niya, as I mentioned kanina, wala na siyang clutch, no? Kumbaga, wala na yung hand clutch. Tinanggal na namin siya. Ang meron na lang is itong foot clutch na. Yung mga lumang motor or yung mga vintage na Harley Davidsons, ang ginagamit nila ganito. They call it suicide shifter, no? Andito yung pinaka-cambio niya. So, parehas din ang concept niya. Pero yun nga, binagay lang natin siya dito kasi mas mukha talaga siyang classic, no? As you can see, ito, driven pa rin siya ng cable. Gumawa tayo ng bracket na nag-work at mag-move para may push yung clutch pa rin niya, no? So, medyo mahirap siya gamitin at first. Pero once you get the hang of it, matututunan nyo na rin siya. It's fun kasi medyo kakaiba siya. It's not something that you ride every day na ganito eh. So, kaunting-kaunti lang yung may ganitong design ng cambio. So, sa seats naman, so this is an aftermarket seat. Maganda dito, leather na siya. Tapos, may springer na rin siya kasama. So, bagay na bagay siya sa concept ng mismong motor natin. Actually, para dito yata talaga itong ganitong design ng seat na to. So, dito natin nilagay yung taillight natin. The taillight works when the engine works. Basically, kaya wala na itong mga switches katulad na na-mention ko kanina. Kasi nga, pag nag-start ang motor or pag nag-start na yung engine, tsaka palang iilaw ang headlight,
tsaka palang iilaw ang taillight. Pero, this is all battery operated still. So, sa rear fender naman, same siya ng front, same size din. Even the ribs, same size din, 19s din siya. Tapos, mapapansin niyo sa chassis, hardtail na siya. It's not the conventional chassis na nakikita natin sa mga modern bikes ngayon. Ito yung mga design ng mga chassis long time ago, mga 1900s pa or 1901, 1930s. Ito yun, mga rigid frame kung tawagin. No? Dito naman, sa area na to, gumamit tayo ng, of course, stock hubs pa rin ng TMX 155 kasi classic look naman yung original na hub ng TMX 155. No? Naglagay lang tayo ng gold chain para complement the accent ng mismong buong motor. Kasi bagay na bagay kasi siya talaga, no? Kasi parang medyo social rin siya tingnan. Even the bracket, same. It's a stainless steel bracket na ginawa namin dito sa Iron Makina Customs. If you notice, wala masyadong wires kahit sa ilalim, no? Makikita nyo lang wires, of course, yung brake cable, throttle cable, tapos yung gas cable, no? So, all the wires are tucked in sa mismong chassis. Ang mga battery niya, wires, relays, and everything, nandito sa box na ito. So, meron siyang opening sa kabilang side. Makikita niyo yun mamaya. Nandun lahat yung pinaka-components niya. That's why even yung susian, nandito rin. Tapos, dito sa part ng engine, if you notice, TMX 155, kaya ito yung pinipili ko kalimitan kasi malinis lang yung makina niya. Wala siyang starter. Alam mo yun, very basic talaga siya. It suits with how it looks. Kumbaga bagay na bagay siya, classic pa rin yung itsura ng makina niya without compromising the power. Since it's 155, malakas pa rin tong Honda na to. And at the same time, very reliable kasi kahit saan may pyesa talaga to eh. With the engine naman, what we did is sinandblast namin siya, binalik namin siya sa original glory niya, and then we polish all the sides or yung mga covers niya. Bago na rin yung carburetor niya, nilagyan natin siya ng pods, air filter, and even yung oil filter niya, bago na rin. As you can see, very clean ang engine, malinis lang siya, no? Kagandahan lang dito po kasi sa motor na to, everything is handmade. So basically, we built this from scratch. So wala kaming, kumbaga, masyadong aftermarket parts dito. Besides sa mga small access like this, yan, mga ganyan lang, hand grips, yan, busina. Pero the rest is, parang sabihin natin 90% is all handmade dito sa Iron Makina Customs. Kagandahan din ito, we maintain yung quality po ng pagkakagawa ng Iron Makina Customs sa mga ganitong klaseng builds. Why? Number one, yung welds namin, yung make sure na tama yung weld at sturdy talaga siya at matibay talaga siya. Two, yung material na ginagamit namin is standard. So, ayaw namin gumamit ng mga commercials kasi hindi natin masasabi yung iba kasi namumutok talaga pag commercial. This is all came from the factory na kinukuhanan namin, na source namin. So, yun yung kagandahan na kahit fabricated namin yung mga parts namin, I'm sure, or we're 100% sure na matibay po ito. At as you can see, the bike is all powder coated. Walang fillers, walang daya ang pintura namin. So, ang part lang na may pintura is itong tangke na to. Kasi, una-una, pina-handpaint natin siya kay Jason, no? Magaling siya, no? Jason handpaint. So, very intricate yung pagkaka-handpaint niya dito. So, maganda dito kasi double line yung ginawa niya dito. Tapos, even yung logo ng Foam Coffee, siya rin ang nag-handpaint. Even itong pinstripes na to. Ayan. So, shout out kay Jason Hand Painting. So, napakaganda na pagkakagawa niya dito sa tangke namin. So, sa kabilang side naman, as I mentioned kanina, nandito lahat ang wires nito or yung pinaka-components sa mga wiring. So, lahat yan nakapak sa ilalim, no? So, natatanggal siya with this latch na to. Ayan. Medyo mahaba siya kaya hindi ko na siya papakita, no? Tapos, even yung pinaka-cockpit natin, medyo classic yung look na kinuha natin para bagay talaga mismo dito sa buong motor. Even the exhaust, ito rin po yung makikita nyo normally sa mga Indian na design, na same nitong motor na ito. May mga board trackers, ganito talaga yung exhaust yung ginagamit nila, mga single downpipe lang talaga siya. So, kumbaga, period correct din natin yung pinaka-design nitong motor na to pagdating sa appearance niya. So, even yung mga brake niya, fabricated siya. So, handmade talaga siya. If you notice, itong mga parts na kinabit din namin is very similar doon sa ginawa namin na Mecha Veloci. That's a Honda TMX 155 din na ginamit namin sa show. I think that was 2021 or 22 yata yun, if I'm not mistaken. At nanalo din po siya doon sa mga prestigious events na yun.
So I really hope nagustuhan niyo po yung Honda TMX 155 na ginawa po namin na board tracker concept. And don't forget po sana to subscribe po dito sa aming YouTube channel which is Iron Makina Customs. And huwag niyo rin po kakalimutan at i-like at follow niyo po kami sa Facebook page po na which is Iron Makina Customs as well. At sa Instagram po namin, Iron Makina PH po. Doon po namin nilalagay mga latest photos po ng mga bikes po namin. At of course, di po namin makakalimutan yung TikTok account po namin which is Iron Makina Customs din po. Nandun naman din po yung mga short reels po at mga full videos nitong mabagong bike na ginagawa din namin. So follow nyo lang po kami sa mga social media platforms po namin para updated po kayo sa mga bagong or pinaka-latest naming mga gawa. Again, maraming pong salamat sa pagpapanood. This is Paul Anthony Simon Cantos. Ciao!